Bakit ba umi-eksena ng ganyan itong si paring Robin? Ano ang magiging epekto ba nito? Ang tanong. Ba, for example, gumagamit ng Mary Jane. Huwag kayong maglalagay ng mga senador na wala talagang alam. Diba? Kulit nyo eh. Nabudol na nga, tabudol tayo ngayon eh. Kaya kita nyo, may aanga-anga tayo na ilagay doon. Itong pag-usapan natin ngayon, ito'y patungkol doon sa ipinapanukalang bill nito ni Senator na lahat daw ng mga kawani ng gobyerno ay magpa-hair follicle test. Bakit ba? Mga kababayan, bakit ba umi-eksena ng ganyan itong si paring Robin? Ano ang dahilan kung bakit umi-eksena po ngayon itong si Senator na dapat daw magpa-hair follicle test daw po yung mga opisyal ng gobyerno? Grabe naman. Ano magiging kaso? Sige nga. Let's find a short discussion lang, no? Ano ang magiging epekto ba nito? Ang tanong. No, ano magiging epekto nito sa isang pagkatapos noon? Ano rin ba ang consequences kung sakaling yung isang senador, politiko, mayor, congressman ay halimbawa, for example, gumagamit ng Mary Jane? Yes, mga kababayan ko. At ang batas na ito ay pilit niyang isinusulong upang malaman daw di umano ang mga judictus benedictus judictus benedictus sa loob ng Diba dapat sa bakuran mo muna unahin? Eto, panoorin natin ang mga balitang ito, mga kababayan ko. Pinaalalahanan ng palasyo si Senador Robin Padilla. Nalabag sa batas ang panukala niyang gawing obligado. Hoy, obligado ha? Number 1 pa ha? Ang pagpapadrug test ng mga halal o in-appoint na opisyal ng gobyerno. Oh, narinig nyo yan mga kababayan ko ha? Sabi ni paring Robin yan ha? Sabi ni paring Robin. Universal Drug Test Law. Ay, taray! Oh. Sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, bagamat hindi niya kinukontra ang panukala, okay, ilabagaan niya ito sa saligang batas. Correct. At sa right to privacy ng isang individual. Ayan naman pala.